Puno ng gintong lobo ang bulwagan, nakasulat ang 70. May puting mantel ang mga lamesa, mahina ang tugtog ng gitara, at umaalingasaw ang amoy ng bagong lechon. Naghihintay silang lahat na hipan ko ang kandila, pero nang tumayo ako, nanahimik at nagpipigil ng kaba. Ang una nilang nakita ay ang namamaga at pasakong mata na masakit pa ring ipikit. Biglang tumahimik ang lahat. Walang umimik. Nagtaas ng baso ang anak kong si June at may ngiting hindi ko inasahang maririnig sa boses niya. Sinabing, "Ay, deserve niya yan." Mahina namang humalakhak ang manugang kong si May, may bahid ng paghamak. Akala nila, ito ang pinakamalaking kahihiyan ko. Pero hindi pa nila alam ang kasunod. Hindi ko inakala na sasapit ako sa edad na 70 sa ganitong kalagayan. Lagi kong iniisip na ang pagtanda ay amoy ng pandesal, ng kape sa hapon, ng upuang duyan, at mga kuwentong lagi ng ikinukuwento ng may pananabik. Pero noong gabing iyon, amoy ito ng takot, ng murang make-up na pilit tinatakpan ang mga bugbog at ng kahihiyang matagal ko nang nilulunok. Habang nakaupo silang lahat ng may pagdududa, nakatingin sa kanilang plato o sa kanilang telepono para hindi makita ang mukha ko, naramdaman kong may gumigising sa loob ko, isang bahaging natutulog ng ilang taon. Tumutugtog pa rin ang musika na parang hindi tumigil ang mundo, na parang hindi pa nadudurog ang dignidad ko. Sa harap ng mahigit 40 katao, walang nagtanong kung ano ang nangyari sa akin. Walang tumayo para yakapin ako. Kahit ang sarili kong pamilya, sa tingin ko, alam nilang lahat. Siguro, narinig nilang lahat ang mga sigaw, isang gabi, ang mga kalabog sa dingding, marahil ang pag-iyak ko sa banyo, pero mas madaling manahimik. Sa Pilipinas, ugali na ang manahimik kapag nangyayari ang karahasan sa loob ng bahay. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang nanginginig kong boses. Mahigpit na hinawakan ng malamig kong kamay ang mikroponong iniabot ni May, na parang isa akong aktres sa personal niyang palabas. Gusto niya ng mga larawan, gusto niyang ipakita sa Facebook kung gaano siya kabait na nagdiwang ng kaarawan ni Lola Adela, ang kapalaran. "Salamat sa inyong pagdalo," sabi ko. May ngiting mas masakit pa kaysa sa bugbog. Hindi ko inakala na ipagdiriwang ko ang 70 ko sa ganitong paraan. Kumalat ang mahinang bulungan sa mga lamesa. Ang ilan ay tumingin sa akin. Ang iba ay nagpatuloy sa pagpapanggap na walang nangyayari. Umupo si June na may matagumpay na tingin. Naalala ko noong bata pa siya. Noong tumatakbo siya sa likod ko sa bakuran at sinasabi niya, "Ma, wag mo akong iiwan ha." Naalala ko ang maliliit niyang kamay. Ang una niyang araw sa eskwelahan. Ang mga gabing nagpupuyat ako para tahiin ang mga costume niya para sa mga programa. Kailan siya naging ganitong lalaki na hindi ko nakilala? Napaluha ako, hindi lang dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa mas malalim na sugat, ang pagtataksil. Lumunok ako at nagdesisyon na hindi ako iiyak, hindi sa harap nila, hindi ngayon. Tumigil sandali ang musika. Isang tao. Sa tingin ko, ang aking hipag, ang mahinang nagsabi, "Adela, okay ka lang ba?" Mahinang hinampas ni June ang lamesa at sumagot para sa akin na parang isa akong bata na walang boses. Nagdradrama lang, nadapa lang, nadapa lang, ang parehong kasinungalingan. Ang paboritong dahilan ng mga nananakit. Tiningnan ko ang bawat taong naroon. Mga kaibigang huminto sa pagdalaw sa akin nang lumipat ako sa bahay ni na June. Mga kapitbahay na nakikita si May na umaakyat dala ang mamahaling shopping bags habang ako ay humihingi ng paalam para gamitin ang sarili kong pera. Mga kamag-anak na bumubulong. Kawawa naman! Hindi na raw umaandar ang utak. Lahat sila ay naroon. Lahat ay saksi. Lahat ay kasabwat sa pananahimik. Pinutol ni May ang isang sandaling pananahimik ko. "Hipan mo na ang kandila, Mama. Huwag ka nang gumawa ng drama. Araw mo ngayon." Ang ngiti niya ay hindi pagmamahal. Ito ay kontrol ng isang taong naniniwala na nanalo na siya. At sa loob ng maraming buwan, ganoon nga, habang pumapalakpak ang mga bisita ng walang gana,
Nakita ko ang sarili ko sa salamin ng bintana, ang pasa sa mata, ang may uban na buhok na minadaling inayos, ang simpleng damit na binili ko. Ilang taon na ang nakalipas. Mukha akong mahinang matanda. Pero sa loob, may nagbabago. Parang isang pinto na sa wakas ay bumukas pagkatapos ng maraming taon ng kalawang. At pagkatapos ay nagdesisyon ako. Hindi ko hihilipan ang mga kandilang iyon para humiling. Hihilipan ko iyon para sunugin ang buhay na pinilit nila sa akin. Lumapit ako sa lamesa at ipinikit ang mata ko sandali. Naalala ko ang lahat ng nagdala sa akin dito. Naalala ko ang unang beses na tinawag niya akong istorbo. Naalala ko noong kinuha niya ang ATM ko para kontrolin ang mga gastos ko. Naalala ko noong tinulak niya ako dahil lang sinabi kong namimiss ko ang luma kong bahay. Naalala ko ang mga gabing nagkulong ako na umiiyak ng mahina para hindi magising ang bata. At sa alaala na iyon na nagliliyab sa dibdib ko, idinilat ko ang mata ko at nagsalita ng malakas, mas malakas pa kaysa sa takot. Bago hiwain ang cake, may gusto akong sabihin. Ganap na katahimikan, isang seryosong paghinto, walang humihinga. Dumating ako ngayon na may pasang mata. Sabi ko habang itinuturo ito ng walang hiya, hindi dahil nadapa ako. Ginawa to ng sarili kong anak. Tumigil sa ere ang mga baso. Ilang bisita ang bumulong. Diyos ko. Namutla si June, pero mas mabilis ang galit niya kaysa sa pagkakasala niya. Huwag kang lumikha. Ma, matanda ka na. Naguguluhan ka. Mariin akong sumagot. Ginawa mo yan at alam mo yan. Humakbang si May. Adela, huwag kang magsimula. Sinasira mo ang party. Lahat sila ay pumunta para makita kang masaya. Tiningnan ko siya ng diretsyo, hindi nang may takot, kundi nang may kalinawan ng isang taong malapit ng sunugin ang buong kasinungalingan. Hindi ako pumunta para sumaya. Sabi ko ng mahinahon. Pumunta ako para tapusin ito. Hindi nanginginig ang boses ko. Ito ang unang beses sa loob ng maraming taon na narinig ko ang sarili kong boses na mayari ng sarili ko. At habang inaasahan nilang lahat na guguho ako, naramdaman ko sa dibdib ko ang lakas na akala ko ay nawala na. Nang gabing iyon, hindi ko ipinagdiwang ang sebenta ko. Nang gabing iyon, inilibing ko ang pananahimik ko. Noong bata pa ako, hindi ko naisip na magtatapos ako sa ganito. Lagi akong masipag, matapang, at proud na hindi kailangan ang tulong ni Numan. Adela Santos, ang pangalan ko. Ipinanganak ako sa Cavite, anak ng isang panadero na may malalaking kamay na amoy yeast at isang ina na tumatahi ng wedding gown hanggang madaling araw. Ikinasal ako kay Romy, isang mabuting lalaki na nagtatrabaho bilang driver ng kargahan. Pinalaki namin si June, ang nag-iisa kong anak. Hindi siya masamang bata. Siya ay masayahin at mapagmahal. Nagdadala siya sa akin ng mga bulaklak mula sa bukid at sinasabi niya, Ma, isang araw bibilhan kita ng malaking bahay kung saan hindi mo na kailangan manahi o maglaba. Naniwala ako sa kanya. Ang bawat ina ay naniniwala na ang anak niya ay magiging mas mahusay kaysa sa kanya. Sinaktan kami ng buhay nang magkasakit sa baga si Romy. Gumugol kami ng ilang buwan sa public hospital. Nagdadala ako ng lunchbox para makatipid. Nagbebenta ng mga dessert sa labas para bayaran ang mga gamot na hindi sakop. Isang gabing umuulan, habang natutulog ako na nakasandal ang ulo sa kanyang kama, iniwan niya ako. Naging biyuda ako sa edad na 58, na may maliit na pensiyon at kalungkutan na kasing bigat ng sako ng harina. Pero natuto akong magpatuloy. Pinturahan ko ang maliit kong bahay. Inayos ko ang hardin ko na may mga pulang gumamela. Nagsimula akong magbenta ng bibingka at puto tuwing weekend. At minsan, ay nananahi ako ng mga school uniform. Oo, simple lang ang buhay, pero akin ito. Ang bahay ko, ang ritmo ko, ang mga desisyon ko. Walang nagsasabi sa akin kung ano ang maaari kong bilhin o kailan ako kakain. Nagsimulang magbago ang mga bagay nang ikasal si June kay May.
Naalala ko noong ipinakilala niya ito sa akin. Isang magandang dalaga, mahahaba ang kuko, mamahaling pabango, matamis ng ngiti, masyadong matamis. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi, "Mama, magiging parang pangalawa mo, akong ina." Gusto kong maniwala sa kanya. Sa loob ng ilang panahon, naging maganda ang lahat. Dumarating sila tuwing linggo, kumakain ng kaldereta, tumatawa sa bakuran, nagkukuha si May ng mga larawan para i-upload sa social media. Ang pinakamahusay na pamilya sa mundo. Naramdaman kong may kasama ako. Pero unti-unti, sa likod ng pagmamahal niya ay may iba pa. Isang tingin na sumusuri sa bawat sulok na parang tinatasa ang halaga ng bahay. Isang tanong na nagkukunwari bilang pagmamahal. Hindi ba kayo natatakot? Sumagot ako na oo. Minsan nakakatakot, pero kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hanggang sa isang araw ay nagulat ako ng matindi. Isang matinding sakit sa dibdib. Akala ko ay puso. Sinabi ng mga doktor na stress ito. Sobrang pag-aalala. Umiyak si June sa emergency room at hiniling sa akin na wag na akong manirahan ng solo. Ma, lumipat na kayo sa amin. Kakalingain namin kayo ni May. Ayaw naming may mangyari sa inyo. Napakabait pakinggan. Napakaluhikal. Pagod na ako sa tahimik na mga gabi, kaya pumayag ako. Masakit kong ibinenta ang bahay. Ang mga ladrilyo ay nagtago ng tawa ni Romy. Ang mga bakas ng paa ni June noong nagpapagala pa siya. Sa pera, binayaran ko ang mga utang sa ospital at nagtabi ako ng isang bahagi. Ang natitira ay ibinigay ko kay June para ayusin ang bahay nila. Para sa aming tatlo to, naisip ko para magkaroon ako ng komportableng kwarto, magandang kama at sarili kong banyo. Pero nang dumating ako, isang maliit na bodega lang sa likuran ang nakita ko kung saan sila nagtatabi ng mga gamit. Pansamantala lang yan, sabi ni May. Tingnan natin kung paano lalakihin. Naging maganda ang unang linggo. Kumakain kami ng almusal, ng magkasama, nagkukuwento, nanonood ng TV sa sala. Pero hindi nagtagal ay napansin ko ang maliliit na pagbabago. Hindi na nakalagay ang mga damit ko kung saan ko iniwan. Nawawala ang pera ko sa pitaka ko. Kinukuha ni May ang ATM ko para ipambayad sa groceries at babalik siya na may bagong gawa na kuko at mamahaling bags. Ako na ang bahala sa paggastos. Sabi niya na may ngiting mapanlamang. Hindi mo na dapat intindihin yan. Inulit ni June ang mga salita niya na parang echo. Ma, mag-relax ka. Magpakalinga ka. Pero ang pagkakalinga ay hindi pagkontrol. Sa paglipas ng panahon, lumiit ang espasyo ko. Mula sa sala ay inilipat ako sa bakuran para hindi maging istorbo. Mula sa bakuran ay sa bodega sa likuran para magkaroon ng privacy. Ang makina ko sa pananahi ay nanatiling nakatago. Nalanta ang mga halaman ko. Wala akong sinabi. Laging gustong iwasan ng isang ina ang problema. Laging naniniwala na ang pananahimik ay pagmamahal. Ang unang eksena na tumatak sa puso ko ay isang gabing umuulan. Nagtatalo si May tungkol sa pera. Nakikinig ako mula sa kwarto ko. Hindi sapat, June. Ang laki ng gastos ng nanay mo. Pera niya yan, sabi niya. Sa atin yan kung nakatira siya rito, sagot niya. Katahimikan. Pagkatapos ay may kalabog sa lamesa. Lumutang ang pangalan ko sa ere na parang utang. Pagkaraan ng ilang araw, hiniling niya sa akin na ilipat ang bahagi ng pensiyon ko sa account niya para mas makapag-ipon. Lumapit siya, ngumiti sa akin at sinabi, "O baka nalilimutan niyo na ang mga bagay-bagay. Minsan nakita ko kayong laging magtanong." Lumunok ako. Totoo ba ito? Bumababa na ba ang memorya ko? Hindi. Ngayon alam ko na. Ito ay gaslighting. Ang unang beses na tinulak ako ni June ay dahil sa maliit na bagay. Gusto kong pumunta sa palengke ng solo. Sinabi niyang hindi. Nagpumilit ako. Mahigpit niya akong hinawakan sa braso, sobrang higpit, kaya nag-iwan ito ng mga pasang marka. Hindi ako humihingi ng paalam sa'yo, ma. Sigaw niya. Umiyak ako. Pagkatapos ay niyakap niya ako habang umiiyak din.
Sorry, na bad trip lang ako, sabi ni May. Minsan matigas ang ulo mo. Ang karahasan ay nagbihis bilang paumanhin at tinanggap ko iyon. Lumipas ang mga buwan. Araw-araw ay mas mahirap. Kung magpahayag ako ng opinyon tungkol sa isang bagay, sinasabi nilang matanda at mapait ako. Kung gusto kong lumabas, lumilikha sila ng dahilan. Nagsimulang sabihin ni May sa harap ng iba, balisa na si Mama. Minsan nakikipag-usap solo. At kahit hindi iyon totoo, nagsimula akong magduda sa sarili ko. Isang araw, habang nagwawalis ako, narinig ko sa likod ng pinto. Pag pumirma yan ng autorisasyon, maipapangalan na natin sa atin ang bahay. Kaunting panahon na lang? Sabi ni May, malapit na yan sumuko. Lumubog ang puso ko. Ibinenta ko ang bahay ko, nagtitiwala sa kanila. At ngayon, isa akong pabigat, isang istorbo. Pero may mas malalim na nangyari sa loob ko. Hindi ako handang mamatay na parang isang anino. Doon nagsimula ang paggising ko. Mabagal, tahimik, parang isang baga na sa simula ay halos hindi nakikita pero nagliliyab sa loob at naghihintay ng sandali para mag-apoy. Hindi lumala ang mga bagay-bagay ng biglaan. Sana ganoon na lang. Mas madaling sabihin, dito nagsimula ang lahat. Pero ang karahasan sa bahay namin ay parang tagas sa bubong sa simula. Naiinis ka lang. Pagkatapos ay mantsa sa dingding. At kapag napansin mo na, malapit nang bumagsak ang bubong sa iyo. Pagkatapos ng unang tulak, dumating ang iba pa na mas maingat. Isang hila sa braso kapag hindi ako mabilis maglakad. Isang hampas para manahimik na ako. Pagsara ng pinto sa harap ko, malamig na katahimikan na tumatagal ng ilang araw. Kung naglakas loob akong salungatin ang isang bagay. Hindi iyon mga bugbog na pangpelikula na nagiiwan sa isang tao sa ospital. Ito ay pang-araw-araw, maliliit, ulit-ulit na mga bugbog na idinisenyo para ipaalala sa akin na sa bahay na iyon, sila ang nasusunod. Kapag sinubukan kong magsalita, tumatawa si June. Ay ma, hindi naman malakas ang palo ko. Sobra kang mag-react. Tinapos ni May na may ngiting natutunan kong kamuhian. Mama, masyado kayong sensitibo. Dati kasi kayo lang solo, kaya hindi nyo kayaang makisama. Normal lang na may kiskisan sa pamilya. Naiisip ko kung baka tama sila. Sa edad ko, nagsisimula akong magduda kahit sa sarili kong utak. Alam nila iyon at sinamantala nila. Isang umaga, natuklasan ko ang mga pasa sa braso ko. Hindi ko maalala kung kailan ko iyon nakuha. Ang kawalan ng alaala na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa kulay lila. Pumunta ako sa doktor sa health center. Sinuri niya ako. Kinuha ang presyon ko. Tinanong kung ano ang nangyari. Nasa dulo ng dila ko. Ang anak ko ang gumawa. Pero nanalo ang kahihiyan. Nadapa ako sa hagdan. Nagsinungaling ako habang nakatingin sa sahig. Tiningnan ako ng doktor ng may mga matang parang nakarinig na ng ganoong linya ng maraming beses. Kailangan niyo mag-ingat, Lola Adela. At kung may mapansin kayong kakaiba sa memorya nyo, bumalik agad. Sa edad nyo, kailangan nating maging alerto. Umalis ako roon na may gamot para sa sakit. At isang butil ng takot sa ulo ko. Paano kung talagang nawawalan na ako ng memorya? Nang dumating ako sa bahay, naghihintay si May sa kusina. Ano raw ang sabi ng doktor na mag-ingat ako? At kung may mapansin akong kakaiba sa memorya, bumalik ako. Nagliwanag ang mga mata niya sa paraang hindi ko nagustuhan. Nakikita niyo na, sabi ko na. Minsan nalilimutan niyo na ang mga bagay-bagay. Ayaw naming isang araw ay lumabas kayo at mawala. Kaya kailangan niyo gawin ang sinasabi namin para mas makakalinga namin kayo. Ang linyang iyon ay tumimo sa akin. Kaya kailangan niyo gawin ang sinasabi namin. Ang bawat pag-aalala ko ay naging dahilan para kunin ang mga desisyon ko. Ang bawat takot ay naging bagong kadena. Isang hapon, habang naguhugas ako ng pinggan, narinig ko si May na nakikipag-usap sa telepono sa sala. Akala niya ay hindi ko siya naririnig. Hindi na maayos si Mama.
sabi niya habang tumatawa. Minsan nagsasabi ng mga bagay na hindi nangyari. Sinabi ko na kay June na kailangan na nating tingnan ang mga home for the aged. Doon, malinis siya, naliligo, nabibigyan ng gamot, at sa wakas ay mabubuhay na tayo ng payapa. Ang salitang home for the aged ay tumama sa dibdib ko, hindi dahil masama ang resident sa sarili nito, kundi dahil sinasabi niya iyon na parang pinagtatapon ng lumang muebles. Nang gabing iyon, halos hindi ako natulog. Ipinipikit ko ang mata ko at nai-imagine ko ang sarili ko sa isang hindi kilalang kuwarto na may mga taong hindi alam ang pangalan ko. Ang mga gamit ko sa mga kahon, ang mga larawan namin ni Romy na itinapon sa basura. Kinabukasan, habang nagwawalis ako sa bangketa, lumapit ang kapitbahay ko, si Aling Nena. Matagal na siyang nakakakita ang lahat mula sa bintana niya. Nakita ko ang mata mo noong isang araw, bulong niya, at ang braso mo noong nakaraang linggo. Huwag mong sabihin na nadapa ka na naman, Adela. Ibinuka ko ang bibig ko para ulitin ang kasinungalingan, pero may isang bagay sa tingin niya. Kalahating pagsaway, kalahating pagmamahal ang pumigil sa akin. Minsan nagagalit si June, bulong ko. Hindi naman seryoso. Nag-tsk si Aling Nena. Tingnan mo. 50 taon na akong nakakakita ng mga kapitbahay na hindi seryoso. Kapag ang bugbog ay umabot na sa mukha, matagal nang seryoso ang nangyari. Alam mo ba na sa DSWD ay may mga talk para sa mga matatanda na tulad natin tungkol sa karahasan at mga karapatan? Kung gusto mo, pumunta tayo bukas para lang makinig. Hindi ko alam kung ang salitang karapatan o ang proteksiyon sa tono ng boses niya ang dahilan, pero pumayag ako. Isang bahagi ng akin. Kailangan kong makinig sa isang taong hindi ang anak ko o ang manugang ko. Ang silid ng DSWD ay simple. Mga plastik na upuan, mga dingding na may mga poster tungkol sa diabetes, hypertension, at pang-aabuso. Isang batang social worker na may pagod na mukha pero matitigas na mata ang nagsimulang magsalita. Ang karahasan sa mga matatanda ay hindi laging bugbog, sabi niya. Minsan ito ay patuloy na panunukso, panghihiya, pagkontrol sa pensiyon ninyo, pagbabanta na ipadadala kayo sa home for the aged kung hindi kayo susunod. Ang pagsasabing baliw kayo para magduda kayo sa sarili nyo. Naramdaman kong nag-init ang mukha ko. Parang nakikinig sa eksaktong paglalarawan ng buhay ko. Kung may nagsasabi sa inyo na istorbo kayo, na wala na kayong silbi, na pabigat kayo, karahasan din iyon. Patuloy niya. At hindi nyo kasalanan. Hindi kailanman kasalanan ng tumatanggap ng karahasan. Nagsimulang lumabas ang mga luha ko. Iniabot sa akin ni Aling Nena ang isang panyo nang hindi nagtatanong. Nang matapos ang talk, lumapit sa akin ang social worker. Gusto niyo bang makipag-usap sandali, Lola Adela? Pumasok kami sa isang maliit na opisina. Inalok niya ako ng tubig at nanahimik na naghihintay. Walang nakinig sa akin ng ganito simula noong buhay pa si Romy. At pagkatapos, nang hindi ko namamalayan, nagsimula akong magsalita tungkol sa bahay na ibinenta ko, tungkol sa pensiyon na pinamamahalaan ni May, tungkol sa kung paanong tinutukso ako ni June. Kapag nagdududa ako sa isang bagay, kumuha siya ng mga tala, pero higit sa lahat, nakinig siya. Ang nararanasan nyo ay karahasan, sabi niya sa wakas. At seryoso ito. Hindi kayo baliw, hindi kayo naguguluhan, kayo ay inaabuso. May mga bagay tayong magagawa, pero kailangan nyo maging handa na gumawa ng mahihirap na hakbang. Anong uri ng hakbang? Tanong ko ng mahina. Itago ang ebidensya. Sagot niya. Bawiin ang pera nyo. Maghanap ng mga taong susuporta. At isang napakahalagang bagay. Tumigil sa pagbibigay katwiran sa hindi makatwiran. Kung patuloy kayong magsasabi, hindi naman seryoso, o nag-aalala lang yan, binibigyan nyo siya ng pahintulot na magpatuloy. Ang pagtigil sa pagbibigay katwiran sa hindi makatwiran. Ang linyang iyon ay tumimo sa akin na parang isinulat sa apoy. Binigyan niya ako ng leaflet na may mga numero ng telepono, mga pangunahing karapatan,
Impormasyon tungkol sa mga libreng abogado. Inilagay ko ito sa ilalim ng blusa ko, malapit sa puso ko, na parang isang eskapularyo. Nang hapon ding iyon, pagdating ko sa bahay, narinig ko si May sa kusina na nakikipag-usap na naman sa telepono. Sa ibibigay nila sa atin para sa bahay sa subdivision at ipapasok si Mama Adela sa isang murang home for the aged, sapat na yon para mabayaran ang van at ang mga credit card, sabi niya. Kailangan na lang niyang pumirma sa mga papel. Ang pumirma ang salitang iyon ay nagpalamig sa dugo ko. Hindi lang ito tungkol sa mga bugbog o sigaw. Gusto nilang gamitin ang pangalan ko, ang pirma ko, ang buong buhay ko bilang salbabida para sa kapalpakan nila. Nang gabing iyon, umupo ako sa gilid ng kama na may leaflet sa nanginginig kong mga kamay. Naramdaman ko ang takot, galit, kalungkutan. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, parang isang manipis na hibla, lumabas ang isang bagay na inakala kong nawala na ang desisyon. Kung patuloy akong tatahimik, ang tanging naghihintay sa akin ay isang home for the aged na sila ang pipili at isang pirma na kukuha ng huling mayroon ako. Hindi, naisip ko, hindi ganito. Hindi pagkatapos ng lahat ng naranasan ko. Kung gusto kong makalabas dito ng buhay at may dignidad, hindi sapat ang umiyak. Bumangon ako ng maraming beses. Uminom ng tubig, nagdasal, naglakad sa pasilyo, nang tahimik. Ang bawat anino ay parang alaala, ang bawat muebles ay isang tanong. Paano kami humantong dito? Naalala ko noong 8 taong gulang si June at tumatakbo na may bola sa bakuran, minamantsahan ang apron ko ng putik at tumatawa ng malakas. Naalala ko noong umiyak siya, sa kandungan ko noong namatay si Romy. Naalala ko noong nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Ang batang iyon ay parang isang lumang panaginip. Sa halip, may nakatira na ngayong lalaki na nakikita sa akin hindi ang kanyang ina. Sa madaling araw, habang tahimik pa rin ang bahay, binuksan ko ang drawer ng dresser. Sa likod ng mga blusa ko ay nagtatago ako ng isang lumang itim na folder. Halos nakalimutan na. Sa loob ay may mga dokumento ng pagbebenta ng bahay ko, mga resibo ng pensyon ni Romy, at ilang papel na hindi ko kailanman hinawakan, isang maliit na lupa sa Pangasinan na binili niya 20 taon na ang nakalipas kung sakaling kailanganin namin ito. Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Nagisip sa akin si Romy, kahit hindi ko nakikita. Halos naramdaman ko ang kamay niya sa balikat ko. Nangako ako sa sarili ko, sa harap ng folder na iyon. Hindi nila ako aalisin sa buhay ko, na parang basura. Hindi nang walang laban. Sa araw ding iyon, pagkatapos umalis ni na June at May, pumunta ako ulit sa DSWD. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na may kahihiyan, kundi may desisyon. Hinanap ko ang social worker ng TOC. Attorney, Ana, sabi ko, kailangan ko ng tulong. At isang abogado. Tiningnan niya ako ng may matitigas na mata, seryoso. Lola Adela, handa na ba kayo? Mahaba ang prosesong ito. Maaaring magalit ang anak niyo. Ang manugang niyo rin? Baka subukan nilang manipulahin kayo pa. Lumunok ako. Hindi ako ang pinakamatapang na babae sa mundo, pero ako ang pinakapagod. Handa na ako. Bulong ko. Hindi na ito pwedeng lumala pa kaysa ngayon. Tumawag si Ana sa isang free legal aid lawyer. Ang pangalan niya ay Attorney Ben, mga 40 taong gulang, maayos na bigote, diretso ang tingin. Inalok niya sa akin ang kamay niya nang may respeto, na parang may halaga ako. Matagal na mula noong may nag-abot sa akin ng kamay ng ganoon. Kwentuhan niyo ako mula sa simula, sabi niya habang binubuksan ang isang notebook. Ikinuwento ko ang lahat, ang mga tulak, ang mga panunukso, ang mga banta ng Home for the Aged, ang pagkontrol sa pera. Ang bawat salita ay parang pagtanggal ng scab. Pero habang nagsasalita ako, may isang bagay sa loob ko ang tumitindig. Sumimangot si Attorney Ben. Ang inilarawan niyo ay financial at psychological abuse. Oo, maaari tayong kumilos. Ang una ay ang bawiin ang kontrol sa pensyon at mga account niyo.
Kailangan din natin ng ebidensya, mga larawan ng bugbog, messages, audio, mga saksi. Mayroon akong si Aling Nena. Sagot ko na halos may mahiyain na pagmamalaki. Ngumiti si Ana. Mas malakas ang lakas ng dalawang babae kaysa sa 100 banta. Naramdaman kong maaari akong huminga. Ipinaliwanag nila sa akin ng hakbang-hakbang kung ano ang gagawin. Bukas na voice recorder. Sa mga nagtatalo, mga larawan ng pasa, itago ng mga resibo, huwag pumirma ng anuman, at napakahalaga, kumilos ng tahimik dahil kung malalaman ni na June at May bago ang oras, maaari silang maunahan. Sa weekending iyon, ipinagdiwang namin ang kaarawan ko. Sinabi ni May na siya ang bahala. Sinabi niya iyon na parang pabor. Pero sa totoo lang, ako ang nagbayad ng lahat sa pensiyon ko. Cake, soft drinks, pagkain, para sa mga bisita na hindi ko naman kilala. Gusto niyang ipakita ang perpektong bahay. Gusto ko lang mabuhay. Nagdagsaan ang mga kapitbahay. Pati na rin ang ilang malalayong kamag-anak. Nilagyan ko ng makeup ang pasa sa mata ko. Pero nakikita pa rin ang bugbog na parang madilim na anino. Sa tuwing may nagtatanong, sumasabat si May. Nadapa sa banyo. Alam niyo na, sa edad, walang ganang tawa, mga tingin na umiiwas sa akin. Sa gitna ng party, nagpadala sa akin si attorney. Ben Enjemesage. Nasa labas ako. Handa na kapag sinabi niyo. Naramdaman kong umakyat ang puso ko sa leeg ko. Ang plano ay simple, pero mapanganib pumasok sa panahon ng party at ipahayag ang pagsisimula ng legal na proseso sa harap ng mga saksi nang walang espasyo para sa pagtanggi. Huminga ako ng malalim. Naglakad ako sa gitna ng bakuran. Hinalo ko ang isang baso gamit ang isang kutsara para tumawag ng pansin. May sasabihin ako. Huminto ang musika. Lahat ay lumingon. Si June na may hawak na serbesa, si May na nakatiklop ang mga braso, at gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagpunta, pero gusto ko ring malaman ninyo ang totoo. Sumimangot si June. Ano ang ginagawa mo, ma? Umupo ka. Huwag kang magdrama. Hindi ako sumagot. Napakatagal ko nang nakaupo. Inilabas ko ang itim na folder na itinago ko sa ilalim ng balabal ko. Dahan-dahan ko itong binuksan. Mga dokumento, ebidensya, mga larawan, ang katahimikan sa bakuran ay sobrang seryoso. Sa loob ng ilang buwan, naranasan ko ang panghihiya. Sabi ko habang tinitingnan ang mata ng bawat bisita. Mga tulak, bugbog, pagkontrol sa pera, banta ng home for the aged. Sinabihan nila ako na istorbo ako, na wala na akong silbi. Napabigat ako. Isang bulungan ang kumalat. Tumawa ng kaba si May. Ay! Naku naman! Naguguluhan siya. Kawawa naman. Hindi na raw niya naiintindihan ang mga bagay-bagay. Di ba, love? Itinaas ni June ang baba niya na mayabang. Nagdradrama lang siya. Matigas ang ulo. Gusto niyang maging biktima. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Kaya nagdala ako ng iba. Bumukas ang pinto ng bakuran. Pumasok si Attorney Ben nang may matatag na hakbang. Gray suit, briefcase sa kamay. Lahat ay nagulat na tumingin sa kanya. Magandang hapon, sabi niya nang may autoridad. Ako ang abogado ni Ginang Adela Santos. Simula ngayon ay formal na magsisimula ang isang proseso para sa karahasan sa pamilya at financial abuse. Nagbigay ang ginang ng sapat na ebidensya para kumilos ng legal. Isang katahimikan ng bato. Pagkatapos ay sumabog. Ano ang ginawa mo, ma? Sigaw ni June na namumula sa galit. Ang kailangan kong gawin, sagot ko ng mahinahon. Protektahan ang sarili ko. Humakbang si May palapit sa akin na humihinga na parang toro. Bawiin mo yan ngayon din o ipinapangako ko. Pagsisisihan mo yan. Itinaas ni Attorney Ben ang isang dokumento. Kung bantaan niyo siya ulit, idadagdag ko ang intimidation sa file. Naparalisa ang mga bisita. Ang ilan ay lumayo kay May. Ang iba ay bumulong na nagagalit. Mahigpit na hinawakan ni Aling Nena ang braso ko na mayabang. Hinampas ni June ang lamesa. Tumalsik ang mga baso at sarsa. Wala kang utang na loob. Lahat ng ginagawa namin
ay para sa ikabubuti mo at ganyan ka magbayad sa amin. Tiningnan ko siya nang may kalungkutan na nagpabiyak sa kaluluwa ko. Kung para sa ikabubuti ko yan, hindi ako magkakaroon ng pasang mata sa kaarawan ko. Katahimikan. Walang lumipad na langaw. Susundan namin ang prosesong ito, sabi ni attorney Ben. At ipinapaalam ko sa inyo na babawiin ni Ginang Adela ang mga account niya simula ngayon. Bukod pa rito, magkakaroon ng psychological evaluation para sa pang-aabuso. Mas mabuti kung makikipagtulungan kayo. Tiningnan ako ni June na parang hindi niya ako kilala. At sa isang bahagi, tama siya dahil hindi na ako ang babaeng umiiyak ng tahimik. Ako ang babaeng nagdeklara ng giyera. Ang mga araw pagkatapos ng party ay parang naglalakad sa basag na salamin. Huminto sa pakikipag-usap sa akin sina June at May, pero hindi nang may mapayapang katahimikan, kundi sa isang katahimikan na nakakabingi. Paghampas ng pinto, mga plato na iniwan ng hindi hinugasan para makita ko, pagkain na inihanda, nang hindi ako inaalok na umupo sa mesa. Hindi sila sumisigaw sa akin, mas masahol pa, hindi nila ako pinapansin na parang wala na ako. Isang hapon, bumaba ako para kumuha ng isang basong tubig at nakita ko sila sa kusina na nagbubulong. Hindi siya pwedeng manatili ng ganito, sabi ni May. Kung hindi siya pipirma para sa lupa at pensyon, talo tayo. Hindi magbabayad ang mga credit card ng kusa. Huwag kang mag-alala, sagot ni June. Kilala ko ang nanay ko. Lagi nang sumusuko yan. Kailangan lang nating mag-pressure sa kanya. Mag-pressure! Parang pumipiga ng limon hanggang sa wala ng katas. Nagtago ako sa likod ng pinto na tumutugtog ang puso ko. Pagkatapos ay narinig ko ang hindi ko alam o ayaw kong makita. Sa pera ng siguro ni Romy, natulungan na niya tayo ng 1 taon, patuloy ni June. At sa benta ng bahay, sapat na para sa down payment ng van. Kung mapapapirma natin siya para sa lupa, mababayaran natin ang lahat at sa wakas ay mabubuhay na tayo ng tahimik. Pinalamig ang dugo ko, ang bahay na ibinenta ko sa pag-akalang para sa pagtanda ko. Naubos na sa mga credit card at luho. Naalala ko ang bagong van, ang mamahaling mga restaurant, ang mga biyahe tuwing weekend na ginagawa nila habang nagtatabi ako ng mga barya para sa gamot. Nagtrabaho si Romy ng 30 taon para bigyan ako ng katatagan at inubos lang ng anak ko nang hindi kumukurap. Naramdaman kong nasusuka ako. Sumandal ako sa dingding para hindi ako bumagsak. Tumawa si May, matanda na at uto-uto. Hindi niya nga alam kung gaano na kami tinustusan. Iyon ang pinakamalakas na bugbog. Mas malakas pa kaysa sa pasang mata. Hindi dahil hindi nila ako mahal, kundi dahil kailangan lang nila ako bilang pinagmumulan ng pera. Ipinikit ko ang mata ko, huminga ng malalim at ipinangako ko sa sarili ko na ito ang huling araw na makikita nila akong mahina. 3 araw pagkatapos, tinawagan ako ni Attorney Ben sa legal office ng DSWD. Dumating ako na may balabal, ang itim na folder, at ang puso ko na parang tambol ng giyera. Lumabas siya para salubungin ako nang may seryosong ngiti. Mayroon tayong magandang balita, sabi niya habang binubuksan ang file. Ang kahilingan niyo para sa financial recovery ay nasa proseso na. Hindi na nila magagamit ang pera niyo nang walang autorisasyon. Ngayon kailangan nating gawin ang pangalawang hakbang. Ano? Tanong ko. Formal na reklamo para sa physical violence. May photographic evidence kayo ng pasa. At kailangan natin ng isa pang bagay, mga saksi. Agad kong naisip si Aling Nena, pero may kulang pa na mas mabigat kaysa sa isang saksi, isang recording. Iniabot sa akin ni Attorney Ben ang isang maliit na pocket recorder. Dalahin niyo ito palagi. Kung may mga insulto, banta, o panggigipit na pumirma sa isang bagay, i-record ang lahat at huwag kayong pumirma ng anumang dokumento kahit sabihin nilang wala itong koneksyon. Tanong ko ng mahina, kung susubukan nilang pilitin kayo, magiging mas maraming ebidensya ito para sa atin. Naramdaman ko ang takot, pero pati na rin ang lakas. Nang gabing iyon, umuwi ako na nakatago ang recorder sa bra ko. Dumating ang pagkakataon nang mas mabilis kaysa sa inaakala ko.
Gabi na umuwi si June na may amoy ng alak. Ibinato niya ang backpack niya sa sofa at tumayo sa harap ko. Kailangan nating makipag-usap, sabi niya. Naghihintay si May sa likod na nakatiklop ang mga braso na parang orchestra conductor ng impyerno. Ma, alam namin na naguguluhan ka sa abogado na yan. Pero tingnan mo, sabi ni June ng mahinahon. Nagkukunwari na may pagmamahal. Kung pipirmahan mo ang papel na ito, babalik sa normal ang lahat. Inabot niya sa akin ang isang folder. Binuksan ko iyon. Kabuuang paglilipat ng lupa at pagbibigay ng legal power. Nanginginig ang kamay ko, pero sa ilalim ng sweater, naka-on na ang recorder. Hindi ako pipirma, sabi ko ng mahinahon. Namatay ang ngiti ni June. Ano ang sabi mo? Hindi ako pipirma. Ang lupa na iyon ang huli kong mayroon. Nagtsk si May. Well, kung hindi ka pipirma, pupunta kami sa court at idedeklara na hindi ka na makapagdesisyon para sa sarili mo. Sa edad mo, maniniwala ang sinuman sa amin. Ang boses niya ay matamis na lason. Nai-record. Lahat ay nai-record. Hinampas ni June ang lamesa. May utang ka sa amin, ma. Binigyan ka namin ng bahay. Kinakalinga ka namin. At ganyan ka magbayad sa amin. Tumayo ako ng dahan-dahan. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang kumakalinga ay hindi nananakit. Ang nagmamahal ay hindi nagbabanta. Nagbigay ako sa inyo ng higit pa sa inaakala ninyo. At tapos na. Humihinga si June na parang toro. Pagsisisihan mo yan. Huwag mong isipin na mababago to ng isang abogado. Pero ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay bakal. Hindi ko kailangan ng abogado para maalala kung sino ako. Umalis ako papunta sa kwarto ko na nanginginig ang mga binti ko. Pero may recording sa bulsa ko na parang isang kayamanan. Nang gabing iyon, halos hindi ako natulog. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kalinawan. Oras na para ilantad sila. Pagkatapos ng 2 linggo, nagkaroon kami ng preliminary hearing. Dumating kami sa court. Sila ay magkahawak kamay na nakabihis ng elegante. Ako ay may asul na balabal at si Aling Nena ay nakahawak sa braso ko. Naghihintay na si attorney, Ben na may makapal na folder na puno ng ebidensya. Tiningnan ako ni June ng may pagkasuklam. Katutuwa, walang maniniwala sa iyo. Idinagdag ni May. Ang mga matatanda ay lumilikha ng mga bagay-bagay. Alam ng lahat yan. Hindi nag-abala si attorney Ben. Tinawag niya sila sa kanilang formal na pangalan nang may pagputol. Ang judge, isang babaeng mga 15 taong gulang na may gintong salamin at matatag na ekspresyon, ay nakinig sa lahat. Una sila. Umiyak si May kunwari. Nag-alala si June kunwari. Sinabi nilang naguguluhan ako, lumilikha ng mga kwento na gusto lang nila akong kalingain. Yumuko ako. Magkahawak ang kamay. Naghintay ako at pagkatapos ay nagsalita si Attorney Ben. Your Honor. Sige nang. Adela Santos ay hindi naguguluhan. Siya ay binibiktima at ginagamit sa pinansyal ng sarili niyang anak at ng kanyang asawa. At narito ang mga ebidensya. Inilagay niya ang isang USB sa player ng silid. Umalingaw-ngaw ang boses ni May. Kung hindi siya pipirma, ipapasok namin siya sa home for the aged, walang maniniwala sa kanya. Matanda na at uto-uto. Hindi niya nga alam kung gaano na kami tinustusan. Natigilan ang mga dumalo. Tinaasan ang kilay ng judge. May gusto ba kayong idagdag? Binuksan ni June ang bibig niya. Pero walang lumabas na tunog. Naglagay si attorney. Ben ng mga nakaprint na larawan ng pasa sa mata ko. Pagkatapos ay ang mga bank statement na nagpapakita ng mga withdrawals ng mga ipon ko. Pagkatapos ay mga dokumento ng lupa na nakapangalan sa akin. Sa wakas, isang medical report na nagpapatunay na maayos ang pag-iisip ko. Isinara ng judge ang folder. Tiningnan si June ng may kalubhaan na tanging isang nasaktang ina lang ang makakaintindi. Ginoong June Santos, Ginang May Ruiz, ang inyong kilos ay bumubuo ng economic, psychological at physical abuse. Simula sa sandaling ito, iniuutos ang pagbabawal ng financial manipulation, pagpapatigil ng access sa kanyang mga account
at susuriin ang restraining order kung hihilingin ng biktima. Namula si May, kinuha ni June ang mga kamao niya. Huminga lang ako. Huminga ako na parang lumabas sa ibabaw pagkatapos ng matagal na panahon sa ilalim ng tubig. Nang hapong iyon, bumalik ako sa bahay at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi masakit ang katahimikan. Naghanda ako ng kape, binuksan ang bintana, hinayaan ang hangin na pumasok. Sa lamesa, ang itim na folder. Sa harap ko, isang bagong buhay. Pero may nagsasabi sa akin na hindi ito magtatapos dito. Ang sugat na iniwan ko sa kanila ay hindi maliit at kapag nasaktan ng pride, naghahanap ng paraan ang paghihiganti. Hindi ko pa alam kung ano ang plano niya o kung gaano pa karaming sakit ang kulang. Pero naramdaman ko iyon. Ang pinakamasama ay darating. At nang dumating ito, binago nito ang kapalaran ko magpakailanman. Pagkatapos ng hearing, hindi na bahay ang bahay. Ito ay isang tahimik na larangan ng digmaan. Naglalakad sina June at May na parang galit na mga anino nang hindi ako tinitingnan. Pero gumagawa ng ingay sa lahat ng bagay, paghampas ng mga drawer, pagtapon ng mga kaldero sa sink, mabibigat na hakbang sa pasilyo. Alam kong umiinit ang kahihiyan sa kanila na parang acid. Alam ko rin na ang nasaktang pride ay hindi tumatahimik. Sa unang gabi, iniwan nila ang plato ko na nakahiwalay sa countertop nang walang napkin, walang baso. Kumain sila sa sala na malakas ang volume ng telebisyon na tumatawa ng labis. Ang bawat halakhak ay isang paraan para sabihin, kami ang nasusunod dito. Umupo akong solo sa lamesa na may kape at isang matigas na tinapay. At gayon pa man, may isang bagay sa loob ko ang kalmado. Nasa akin ang resolusyon ng judge, ang proteksyon ng DSWD, ang lupa at ang pensyon na nakapangalan sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang takot ay hindi na ang nagmamay-ari ng lahat. Sa linggo ding iyon, bumisita sa akin si Attorney Ana, ang social worker. Hindi ka pwedeng manatili rito ng matagal, Lola Adela. Sabi niya ng mahina, nakaupo sa gilid ng kama ko. Oo, may legal measures na, pero may access pa rin sila sa iyo. Parang nakatira kasama ang kaaway. Anak ko siya. Sagot ko, na halos automatiko. Tiningnan ako ni Ana, ng malalim, nang may pinaghalong katigasan at habag na tanging mayroon lang sa mga nakakita ng maraming kaso. Ang mga anak ay nang-aabuso rin at minsan ang pinakamahusay na magagawa ng isang ina ay ang lumayo para harapin nila ang sarili nilang refleksyon. Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin. Tiningnan ko ang paligid ng maliit na kwartong iyon, ang mga dingding na may mantsa, ang closet na amoy ammonia, ang maliit na bintana kung saan halos hindi pumasok ang liwanag. Hindi akin ang espasyo na iyon, kahit ang kama ay hindi akin. At saan ako pupunta? Tanong ko. Wala akong ibang bahay. Naglabas si Ana ng isang leaflet. Mayroong isang home for the aged na nakikipagtulungan sa amin. Hindi ito isang home for the aged na nagpapabaya sa mga tao. Ito ay parang isang complex ng simpleng mga apartment na may nurse, psychologist at mga aktibidad. Accessible ang upa. At kaya nyo itong bayaran sa pensyon nyo. Ito ay magiging inyong espasyo, inyong mga batas, inyong susi. Hinaplos ng mga daliri ko ang papel. Larawan ng maliliwanag na kwarto, isang bakuran na may mga puno, mga lamesa na may mga matatandang nagpalaro ng bingo na tumatawa. Hindi ko maalala kung kailan ako huling tumawa nang walang takot na baka makakaistorbo ako ng sinuman. Pag-isipan nyo. Sabi ni Ana habang tumatayo, hindi nyo kailangang magdesisyon ngayon. Pero huwag kayong manatili sa isang lugar kung saan gabi-gabi ay natutulog kayo na nagdarasal na walang papasok sa kwarto nyo. Ang linyang iyon ang pangwakas na saksak. Naalala ko ang lahat ng mga gabi. Na natulog ako, na nakaharang ang upuan sa pinto. Ang tugon ni na June at May ay hindi nagtagal. 3 araw pagkatapos, tinawagan ako ni Attorney Ben ng madalian. May natanggap akong notification. Sabi niya, nang may seryosong tono. Hiniling ng anak nyo na suriin ang inyong mental capacity
para pamahalaan ang inyong mga ari-arian. Sabi niya, may delusions kayo, lumilikha ng mga pang-aabuso at may manipula kayo ng iba. Naramdaman kong gumalaw ang sahig. Narito ang bago nilang estratehiya. Kung hindi nila kayang kontrolin ang pera ko sa mabuting paraan, susubukan nilang ideklara na baliw ako. Huwag kayong mag-alala, dagdag niya. Nasa atin ang previous medical exam nyo, ang mga audio, ang mga saksi. Pero kailangan nating humarap sa isang forensic psychologist. Nagtitiwala ba kayo sa mga alaala nyo? Lumunok ako. Naisip ko ang lahat ng beses na sinabi nila sa akin. Hindi ganoon. Kung busy kong gangganang baso, hindi nangyari iyan. Naisip mo lang. Oo, sabi ko sa wakas. Ngayon, oo. Mahirap ang evaluation. Isang lalaking nakasuot ng puting gown ang nagtanong sa akin ng higit sa 2 oras. Date, mga pangalan, mga kwento ng nakaraan, simpleng operasyon sa matematika, magpaliwanag sa mga kasabihan. Bakit sa tingin niyo nagsasabi ng anak niyo na lumilikha kayo ng mga bagay-bagay? Tanong niya minsan. Huminga ako ng malalim dahil mas madaling sabihin na baliw ako kaysa tanggapin na binugbog niya ako at ninakawan. May isinulat ang doktor at tumingin sa akin. At ano ang tingin niyo sa sarili niyo? Nanahimik ako. Iyon ang pinakamahabang tanong. Sino ako ngayon? Ang biktima, ang masamang ina, ang baliw, ang matigas na ulo na matanda. Sa huli, sumagot ako. Sa tingin ko, isa akong babae na sobrang tagal bago nagpatigil. Pero may oras pa rin. Hindi ko alam kung ano ang isinulat niya, pero pag alis ko, naramdaman kong mas nakausap ko ang sarili ko kaysa sa kanya. Pagkatapos ng ilang linggo, dumating ang resolusyon. Ngumiti si Attorney Ben nang makita niya akong pumasok sa opisina niya. Napagpasiyahan ng evaluation na perpekto ang oryentasyon niyo? Walang senyales ng demensya o psychotic disorder, sabi niya. Ang kahilingan ng anak niyo ay tinanggihan at bukod pa rito, itinuring ito ng judge na isang pagtatangka ng manipulation. Mas pabor ito sa kaso niyo ng karahasan. Mahina akong tumawa, hindi dahil sa panunuya, kundi dahil sa ginhawa. Kaya, hindi na nila pwedeng hawakan ang mga gamit ko? Hanggat hindi kayo pumipirma ng anuman. Hindi. Kumpirma niya. At kung susubukan niyang pilitin kayo, magrereklamo ulit tayo. Pero Lola Adela, hindi lang ito tungkol sa mga papel. Ito ay tungkol sa emotional security, sa dignidad. Naaalala niyo ba ang iminungkahi ni Ana sa inyo? Tiningnan ko ang bintana. Sa labas, patuloy ang ingay ng lungsod. Ang traffic, ang buhay. Mga tao na pumapasok sa LRT, mga nagtitinda ng kakanin na sumisigaw ng puto at kutsinta. Napakaraming tao na may mga kwento, napakaraming ina, napakaraming babae na nilulunok ang mga insulto araw-araw. Oo, sagot ko. Nang dahan-dahan, naisip ko na. Isinara ni Attorney Ben ang folder ng may malumanay na kilos. Kapag handa na kayo, susuportahan namin kayo sa paglipat. Hindi nyo kailangang gawin ng solo. Ang hindi nyo kailangang gawin ng solo ay nagpatigas sa lalamunan ko. Sa loob ng maraming taon, eksakto ang naramdaman ko solo, napapalibutan ng mga tao. Ang nagkumbinsi sa akin ay hindi na isa pang away, o isang banta, o isang bugbog. Ito ay isang bagay na mas subtle. Mas masakit. Isang hapon, narinig ko si June sa sala na nakikipag-video call sa isang tao. Kaibigan niya ito sa paraan ng nakikipag-usap niya. Hindi! Ang boss ko ay masyadong maldita. Lumikha siya na binugbog namin siya. Dinimanda niya kami. Alam mo na kung paano ang mga matatanda kapag nawawala sa sarili. Pahinga. Oo dude, alam ko. Pero at least iniwan niya sa akin ang lupa. Tingnan natin kung paano namin siya mapapapirma. Kung hindi, sa totoo lang, wala akong pakialam kung mamatay siya ng solo sa isang home for the aged. Na mamatay ng solo sa isang home for the aged. Naramdaman ko na parang may naglagay ng kamay sa dibdib ko. At piniga ang puso ko. Hindi iyon isang linyang sinabi ng galit sa harap ko. Ito ay isang bagay na sinabi sa likod ko nang hindi niya alam na nakikinig ako.
ginawa nitong mas totoo. Sa sandaling iyon, alam ko na, patay na ako para sa kanya, habang hindi ako nagsisilbi sa kanya. Nagkulong ako sa kwarto ko. Binuksan ko ang kahon kung saan ko tinatago ang mga lumang larawan si Romy. Hawak si June noong bagong panganak pa lang. Ang una naming Christmas tree, ang araw na nagtapos si June sa high school. Umiyak ako sa ibabaw ng mga larawan na iyon hanggang sa nabasa ang mga sulok. Pagkatapos ay nagdesisyon ako. Dinayal ko ang numero ni Ana. Tinatanggap ko. Sabi ko na may paos na boses. Gusto kong pumunta sa home for the aged. Gusto ko ng sarili kong susi, kahit sa isang maliit na kwarto. Nanahimik si Ana ng ilang segundo. Iyan ang pinakamatapang na desisyon na ginawa niyo sa loob ng maraming taon, Lola Adela. Ipinapangako ko, hindi kayo magsisisi. Tahimik ang paglipat. Isang umaga, habang nasa trabaho sina June at May, nagpadala ang DSWD ng isang van. Tumulong sa akin si Aling Nena at ang dalawa pang kapitbahay na mag-impake ng kaunting gamit na akin talaga. Mga damit, larawan, ang makina sa pananahi, isang imahen ng mahal na birhen, ang itim na folder. Nagpaalam ako sa bakuran, sa mga dingding, pero hindi ako umiyak. Hindi kailanman naging akin ang bahay na iyon. Ito ay ang entablado lang ng panghihiya ko. Sa bagong lugar, binigyan nila ako ng isang kwarto na may malinis na kama, isang malaking bintana, at isang nightstand kung saan ko inilagay ang larawan ni Romy. Mayroon ding ibang matatanda. Ang ilan ay nakaupo sa wheelchair, ang iba ay mabagal maglakad, pero may buhay na mga mata. Ipinaliwanag sa akin ng isang nurse ang mga oras. Inalok ako ng talk ng psychologist at sa dining room, inalok ako ng upuan ng isang ginoo na may ngiti. Nang gabing iyon, humiga ako sa bago kong kama. Hindi ko na kailangang harangan ang pinto ng isang upuan. Hindi ako nakarinig ng mga sigaw, o lasing na hakbang, o basag na plato. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang huli kong naisip bago matulog ay hindi ang sana walang mangyari, kundi isang bagay na napakaiba. Hindi ko pa alam. Alam ko lang na sa anumang paraan. May tungkulin akong gamitin ito, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga Adela na nakakulong pa rin sa mga kwarto nang walang bintana, na naniniwala na wala silang labasan. Ang hindi ko inakala habang nakahiga sa kama na iyon nang walang takot, ay na ang kuwento ko. Ang kuwento ng isang biyuda sa karaniwang subdivision ay lalabas sa apat na dingding na iyon. At isang araw, ay maririnig ng mga tao sa buong bansa ang boses ko. Sa simula, kakaiba ang manirahan sa bagong home for the aged. Walang sumisigaw sa akin, walang nagmamadali sa akin, walang nagsasabi sa akin kung ano ang dapat kong kainin o kung anong oras. Ang katahimikan na dati ay bumibigti sa akin ay naging isang malumanay na yakap. Gumising ako nang walang takot. Naglakad ako sa bakuran na may mainit na sikat ng araw sa mga kamay ko. Naghanda ako ng kape nang hindi tumitingin sa balikat para maiwasan ang panunukso. Ang kalayaan ay amoy ng bagong lutong tinapay at basa na damo. Minsan, amoy din ito ng luha, pero ng ginhawa. Ang unang tarting araw ay ginugol ko sa pagbawi ng isang bagay na nakalimutan ko ang sarili ko. Dumalo ako sa mga workshop ng memorya, pagsusulat, at maging sa folk dance tuwing Huwebes. Tumawa ako kasama ang iba pang mga babae na may mas masahol na kwento kaysa sa akin. Ang iba ay mas maganda. Natuklasan ko na may buhay at magandang buhay pagkatapos ng sakit. Pero hindi nagtapos doon ang kuwento. Nagpatuloy ang legal na proseso. Maaga akong tinawagan ni Attorney Ben. Lola Adela, nagpatawag ang judge ng final hearing. Kailangan nating dumalo. Posible na magbigay sila ng hatol. Sa pagkakataong ito, nanginginig ang kamay ko. Bumalik para makita si June. Hindi ko alam kung handa na ang puso ko, pero alam ko rin na ang tumakas ay ang ibigay sa kanya ang kalooban ko ulit. Pupunta ako, sagot ko. Huminga ng malalim. Ayaw ko nang magtago pa. Puno ang court ng araw na iyon.
Hindi ko alam kung dahil sa pagtingin o suporta, pero may mga tao sa mga pasilyo na nagbubulong ng pangalan ko. Si Aling Nena ay nasa tabi ko na may pink sweater na siya mismo ang nagtahi. Ben ang file na makapal na parang isang ladrilyo. Nang pumasok kami sa silid, naroon na sina June at May. Mukhang pagod si June. Mas payat, malalim ang mga mata. Si May ay may makapal na makeup, pero hindi maitatago ng lahat ng powder sa mundo ang tensiyo ng kanyang panga. Sandali kong naalala ang bata na tumatakbo na may bola sa bakuran. Gusto ko siyang yakapin na parang dati, pero sa harap ko ay hindi bata, kundi isang lalaking pumili. Nahiyain ako. Pumasok ang judge, hinampas ang lamesa gamit ang gavel, at lahat ay nanahimik. Matatag na nagsalita si Attorney Ben. Your Honor, humihiling kami ng economic compensation para sa pinsala, kabuuang pagbabalik ng mga ari-arian at restraining order para protektahan si Ginang Adela mula sa mga pang-aabuso sa hinaharap. Nagpaliwanag ang abogado nila ng emotional confusion, mga hindi pagkakaunawaan, pagmamahal ng anak. Pero nang subukan nilang itanggi ang pang-aabuso, pinalabas ni Attorney Ben ang audio. Matanda na at utu-uto. Wala akong pakialam kung mamatay siya ng solo. Lahat ng tao sa silid ay natigilan. Huminga ng malalim ang judge, nag-utos ng katahimikan, at nagbigay ng hatol. Sinasalang-alang ang mga ebidensya. Idinedeklara ko si Ginang Adela Santos na biktima ng economic, psychological, at physical violence. Ipinagbabawal na sina Ginoong Jun Santos at Ginang May Ruiz ang mamahala o humiling ng mga ari-arian sa kanyang pangalan. Iniuutos ang economic compensation na katumbas ng kinuha sa kanyang ari-arian. Bukod pa rito, inaprubahan ang restraining order na hiniling ang bawat salita ay isang ladrilyo na bumabagsak mula sa isang dingding na nagkulong sa akin sa loob ng maraming taon. Naramdaman kong malambot ang mga binti ko. Mahigpit na hinawakan ni Aling Nena ang kamay ko. Biglang tumayo si June na may pulang mga mata. Anak mo ako! Sigaw niya na may basag na boses. Talaga bang iiwan mo kami ng ganito? Nag-init ang lalamunan ko. Tiningnan ko siya ng may alaala. Hindi ng may galit. Hindi kita iniiwan, June. Sagot ko. Pinapalaya kita para isang araw ay matuto kang maging lalaking gusto kong palakihin. Napaiyak si May. Napasandal si June sa isang upuan. At ako ay naglakad palabas na nakataas ang likod ko. Bilang isang babae, bilang isang ina, bilang isang survivor. Ang mga sumunod na buwan ay isang muling pagsilang. Nagsimula akong sumali bilang volunteer sa mga talk ng DSWD. Ikinuwento ko ang kuwento ko para hindi maghintay ang ibang mga babae. Nang kasing tagal ko para magsabing tama na. Isang lokal na reporter ang dumating para interviewin kami. Ang video ay ibinahagi sa social media. Libu-libong tao ang nagkomento. Ganyan din ang nangyari sa lola ko. Natatakot din ako sa mga anak ko. Salamat sa nagsalita para sa mga tahimik. Ang kwento ko ay hindi na lang sa akin, naging sa marami na ito. Isang araw ay tinawagan ako ng isang community radio pagkatapos ng isang maliit na programa sa telebisyon at pagkatapos ng hindi ko hinanap. Umabot ang boses ko ng mas malayo sa national level. Inimbitahan nila akong ikuwento ang kaso ko sa isang programa sa umaga. Inayusan nila ako, nilagyan ng makeup, pero hiniling ko na ipakita ang pasa ng nakaraan. Nagsalita ako sa harap ng mga kamera, sa harap ng milyon-milyon, na may mga salitang matatag na ngayon. Ang mga ina ay hindi ipinanganak para magtiis ng bugbog. Hindi kami mga ATM, hindi kami lumang muebles. Kami ay mga babae na may kuwento, may halaga, may buhay. Nang matapos ang transmission, umiyak ang host at niyakap ako. Sinabi niya, "Hindi lang kayo nagsabi ng karahasan, tinuruan niyo ang isang bansa na walang edad ang dignidad." Isang taon pagkatapos ng paglipat ko, pinasinayaan namin ang isang bagay na hindi ko kailanman inakala. Isang workshop para sa mga matatanda. Mga biktima ng pang-aabuso na may pangalan ko sa plaque. Adela Santos, Center for Support and Rights of the Elderly. Nang putulin ko ang laso,
Naramdaman kong naroon si Romy, hawak ang kamay ko, hindi bilang isang malungkot na alaala, kundi bilang isang maliwanag na presensya. Nagdala sa akin ng pagmamahal niya rito. Ang katapangan ko ang nagpatatag sa akin. Hindi na ako hinanap ni June sa loob ng mahabang panahon, pero isang araw ay nakatanggap ako ng nanginginig na sulat, maikli, awkward. Ma, nasa therapy ako. Hindi na kami magkasama ni May. Hindi ako naghahanap ng pera. Humihingi lang ako ng tawad. Hindi ako naghihintay ng sagot. Gusto ko lang malaman niyo na narinig ko kayo. Umiyak ako, pero hindi dahil sa pagkakasala. Umiyak ako dahil naunawaan ko ang isang bagay. Minsan bumabalik ang mga anak, minsan hindi. Pero ang isang babae na nakabawi ng kanyang dignidad ay hindi na kailanman magiging pareho. Ngayon, sinusulat ko ito mula sa maaraw kong kwarto na amoy ng mga bulaklak at bagong lutong kape. 69 na ako. Sumasayaw ako tuwing Huwebes, nagtatanim ng mga rosas tuwing Linggo at nagkukuwento ako para walang lola ang umalis nang walang tsinelas sa sarili niyang takot. Kung nakarating kayo rito, salamat sa nakikinig sa boses ko. Baka may kilala kayong tulad ko. Baka kayo iyon. At kung kayo iyon, nagsasabi ko sa inyo ng buong puso, hindi kailanman huli para magsimula ulit. Hindi kayo kailanman masyadong matanda para humingi ng respeto. Hindi kayo kailanman solo. Ikomomento nyo kung saang lungsod nyo ako naririnig. Kung gusto nyo pa ng mga kuwento na tulad nito, mag-subscribe at ibahagi ang bawat like. Ang bawat komento ay tumutulong sa mas maraming babae na makahanap ng kanilang lakas. Salamat sa pagsama sa akin. Magkita tayo sa susunod na kwento ng may pagmamahal at may dignidad.